Tandaan sa negosyong pautang, walang taong matinong magbayad. Kamag-anak, kaibigan, best friend mo, kapitbahay at pinaka-close mo. Sa una matitino yung mga yan, pero kalaunan masisira din sila. Sa akin si Sir Paulo tungkol sa pautang. Nag-message din siya sa akin tungkol sa strategy niya ng pautang niya doon sa pinagtatrabahuhan niya. No? Okay, iba't ibang klase ng customer naman at behavior nila kapag sinisingil at paano mo sila ina-approach. Okay, tungkol sa pautang tayo ha. Ulit, ang pautang ay hindi magandang negosyo. Okay? Kahit gaano kababa ang interest mo, kahit gaano kataas, ang pautang na negosyo or extra income ay masakit sa ulo. Yan ay totoo. Kaya ang kailangan mong gawin is maisipan mo kung paano mo susolusyonan para mawala yung stress, para mawala yung sakit mo ng ulo, okay? So discuss muna natin ang iba't ibang uri ng tao na umuutang. Base sa experience natin ha, at hindi narinig lang. Na-experience ko na yung napakatinong mangungutang. Umabot na ng 1 taon na napakaganda niya magbayad. And then sa isang iglap, sunod-sunod masisira siya. Okay? Kapag ang tao na ibibigay natin lagi, pinapriority natin lagi sa pautang, doon yung chance na pwede silang masira. Walang taong matinong magbayad, pamilya, kaibigan, best friend mo, kapitbahay mo, lahat yan kailangan iisipin mo na pwedeng masira sa pautang kahit gano'ng katino. Okay? Danas ko yan. Napakarami kong best friend dati. Bawat season ng life natin, every year, iba ang mga best friend natin. Lahat yan wala na sa akin ngayon. At nasira kami lahat dahil sa pera. At ang masama pa doon, yung perang yon ay walang interest. Okay? So, karamihan ng mga umuutang na nasisira ay walang interest. Isa sa behavior ng taong umuutang pa ay yung magaling magdrama. Na lahat ng kadramahan sa buhay ay sasabihin sa'yo. Diyan ka mag-iingat. Bakit? Kasi once na sinisingil mo na yan, yung dramang sena niya nang umuutang siya ay magta-times 3. Magbe-best actor, best actress yung sinisingil mo ng utang. Okay? Ang option na ginagawa natin na kapag sobrang tagal na hindi nakakabayad tapos hindi natin binibigyan na ng interest, may consequence din yan. Pabor yan sa kanila kasi wala ng interest, pero ang pinaka-consequence yan, hindi na yan matatakot na hindi maghulog na nasa utak nila na kailangan nilang bayaran na may due date kasi nga wala ng interest. So medyo negative siya pero ginagamit ko yung option na yan. Merong mga eksena rin na kapag naniningil ka ng paulit-ulit at laging maraming kadramahan sa buhay, lahat ng sakit nila, lahat ng emergency nila, lahat ng kwento ng buong pamilya, pati ng mga tito, mga trabaho, ganito ang nangyari, lahat yon malalaman mo. No? Magiging listener ka sa kwentong hindi mo naman alam kung totoo. Maraming gumagawa ng ganyang dahilan. Sa 10 pinapautang ko, meron namang 6 na matitino. Ganyan pa rin yung kataas ng level ng mga nagbabayad ng utang. Pero again, hindi porket matino, forever matino. So, kailangan nandun pa rin yung pagpipigil na lagi ka naglalabas. Nandun pa rin yung pagpipigil na hindi ka pwede lagi magtaas. Kung ano yung ibinigay mo sa isang limit, yun rin dapat yung limit ng isa sa pinakamatino mo na dapat mong ibigyan. Hindi porket matino si ganito, bibigyan mo siya ng mas mataas. Kasi ang nangyayari dyan, mas binibigyan mo siya ng chance para masira. Advice ko lang sa'yo, kapag merong umutang sa'yo na medyo malaki na, huwag mong dinadaan sa social media, huwag mong ipinopost yung pangalan. No? Parang nagtitrigger yung fight. May time ako nagpo-post ako talaga kasi bigyan kita ng example Meron may umutang sa akin napakatagal na, Diyos ko po, 1 taon, wala nang interest, mabayaran lang. Pero dahil nga sa hindi na siya umi-interest, ganun nakapabaya magbayad ng utang. Ngayon nalaman ko na lumipat siya ng bahay. At sa paglipat niya ng bahay, ayaw niyang malaman ko kung saan siya nakatira ngayon. Ayaw niyang malaman ko kung saan siya lumipat. No? So doon nagpipintig yung tenga ko, napapapost talaga ako. Napapost talaga ako ng pangalan na sinasabi ko na, asan ka? Tayo'y magtago-taguan, din nakatago yung pangalan. Okay? Minsan napapapost din tayo. Pero yung galit natin dahil sa taong hindi natin masingil, wag natin ina-apply sa social media. At lalong-lalo na, wag mong i-apply sa sarili mo na may stress ka. Kasi ang sakit talaga, diyan napupunta sa nagpapautang, stress sa paniningil. Hindi ka nakakasakit dahil nagpapautang ka. Nagkakasakit ka dahil na-stress ka maningil. So chill-chill lang dapat, okay? Meron ka rin mga pauutangin, since magkakaiba nga ang mga tao, na yung iba ay kapag magpapalya ay nagme-message sa'yo.
kapag yung iba ay nagpapalya at hindi makakabayad, na dati naman siyang on time, ngayon lang hindi, ay iniintindi ko. Kasi hindi naman laging piyesta eh. Hindi man laging meron. So, naiintindihan natin yun. Ang hindi ko lang kayang intindihin is yung kakautang mo pa lang, tapos sira ka na magbayad. At mas lalong hindi ko kayang intindihin yung naririnig ko na sa labas na huwag kang pauutangin kasi hindi ka marunong magbayad at nananarantado ka na nagpapautang sa'yo at binigyan kita ng chance, sinabi ko sa'yo na ito ang naririnig ko sa'yo, para ayusin mo and then gagawin mo din siya sa akin. Hindi siya okay. No? Sa pagpapautang ko, wala na akong stress. Hindi ko ina-apply yung stress sa sarili ko. Kasi in time, maraming paraan paano makababayad. Ngayon, meron sa akin isang strategy ha, sa pautang. Merong may utang sa akin na ngayon wala nang interest, magsi 6 months na ata. Hindi ko na masingil, hindi na nagbabayad. Nagpupunta tayo ng doktor ngayon gawa ng nung opera natin. Lagi tayo nandoon. So, ang fee na service na umaabot sa akin kada pupunta ako doon ay nasa 3,500. Ngayon, kinausap ko siya, silang mag-asawa, na ako baka pwede is magbabayad ako ng 1,500. Sila na yung mag-service sa akin, papunta doon sa doktor. So, 2K na makamimenos ko, ay kakaltas na lang doon sa natitira na lang utang. So, yung 1,500, yun yung sa toll gate at saka sa gas. So, kapag hindi na nakakabayad yung isang tao, hahanapan natin ng solusyon kung saan ba pwedeng serbisyo ang maibayad. Okay, para matapos na. Less stress, less isipin.